Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ng tulumanon, Sairi, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Burinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan din sa harang dakpan sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato sa attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening, and welcome Filipinas! Pilipinas! Nindot pa binaon, no? Yeah, bitaw, no? Muna lang siguro natong gamiton, right, Filipinas. Ngano ganito? Ngano Filipinas? And she needed to explain that because na uban yun nga, Pilipinas iyang gigamit nga. Philippines man jud siya iyang country, iyang sashes Philippines. Oh, but from the Philippines. Hindi na ako mangutana na because Pilipinas yung gamitan eh. Ingos Michelle D, iya yung gi-explain. Kaya nalagi mo nga nangutan. Ang ano yung question, nga ng Pilipinas man yung gigamit, di man Philippines. Because, Ingos Michelle D, day 1 pa lang, pagkadaog yun niya, day 1 pa lang, mo na yun na ilang plano nga Pilipinas gini yung gamiton because El Salvador is a Spanish-speaking country, so and para to in there, para makarelate myself sila. to the mga Spanyol there. And we have a common history. Okay, sige. So, go, Pilipinas. Nice na mapunta lang. Nindot pa siya paminaon, gahapon pag-introduce, no? Kasi mo na nasunod. Pilipinas! Ito ang pag-introduce sa tuwang nasod. Ikaw, when you go to other countries, you will say, hello, I am from Pilipinas. From the Philippines, no? Okay ra nang you introduce yourself in public og hello Filipinas, from the Philipinas. Yun sa di pagkuan, right? Oh, Pilipinas, Judia. Oh, Filipinas Judia ang gigamit nga because term. Spanish is pira gihapon siya ang sound, no? Dili man siya di man siya English. So dili siya mo Filipinas. Pilipinas good yung pagkasulti, pero the spelling lang. Pero moro man paminaw Pilipinas, mo siya tinagalog actually. Ang tanaw gyud ko sa imuhang kuan bayan, ang tanaw gyud ko sa imuhang vlog, sa imuhang Facebook live, sa imuhang fearless forecast. Of course, Michelle D will be part of the top 5. Anytime from now, murag mugawas naman ang kuan. Di ko sure, November 18 ang Miss Universe. Pero di ko sure kay ang time difference ba? Yeah, motong. Kailayo ba ka ng El Salvador? Ang pagbiyahe na nila ito, Michelle D, pila 27 hours man siguro. Daghan ka nila giagian. Abot sa US and then from US, nagplano sa padung dito, El Salvador. Nasa Pica side. We always consider ourselves neighbors. So, na siya. Dili na lang may yo yung asi kuan may madaog and all that. But yeah, si Michelle D is taas gyud chances, especially kung imong i-base sa preliminaries, no? Kaya preliminaries man gyud ang basihan ana. Pero karon nga kanang Miss Universe Rai actually is mura og historic siya or something new, something different kay murag first time nga daghan nga married women ang nag-appeal. Yeah, na ay trans. Yes, so nag-abot ang married women, ang trans ug ang plus size. Yes. The first plus size contestant Miss Nepal, I think, will be part also of top 20. Dako siya growing strong. May sana siya may storya niya. Because manggod ang Miss Universe manggod sa kung sige balik-balik na more on advocacy manggod siya. Dili na siya kuan katong historically murag exploitative for commercial value gyud, no. Ang Miss Universe sa una katong Trump era pa commercial value gyud siya kanang kinsa man kung pwede i-market ani sa international kuan for fashion and everything, mga product endorsements and all that. But pag sud na sa kang Catriona nagsugod 2018 murag padung naman mo out si kuan ato, no, Trump. So advocacy based na good siya. And maybe because na kita siguro sa Miss World ba, Miss World man good is beauty with a purpose good siya. Ang ilang mga winners ini kuan is motuyo gusto Tibok Kalibutan kay manghimog panday, magtukod og balay, mahimog doctor kay mag-assist sa mga AIDS kuan ana. So grabe good siya ang charitable, ang outreach project sa Miss World ba. So naka-realize siguro ang Miss Universe nga murag worldly ra mo kay nga to. It's not purely about beauty. Siguro na ang sense, no, and what I'm getting sa karon nga Miss Universe competition is about inclusion
inclusion, no? Kanang pwede mo appeal bisag kinsa. Wala naman ang age qualification, right? Wala diba? siya age Wala na siya. Nya, Wala pwede siya na. age limit, but you should be at least 18 years old. At legal least, age. para walay minor mo Oo. appeal because minors are very vulnerable, no, sa mga beauty contest. Mo bitaw na ako kaning mga karon makarealize ko no nga mahilig kaayo ni mga eskwelahan og mga pa-beauty contest, no, nya mga minors. Makarealize ba jud ko ana ray nga tangtangon siguro ng portion which focuses on the body sa bata, on the beauty, primarily only, pero ang ako aba kanang kuan man gud siya gihapon mura mi siya parading and kanang naagid gihapon ko ana nga ang pagtan-aw nga exploitative siya kung dili nimo siya sexualization gid siya, so dapat i-reserve siguro na nato sa mga adults, no, and I'm happy Miss You ba or one of the beauty contests is removing the swimsuit competition to the dismay of some of the patrons siguro. Miss Supranational. Nga gitangtang. And the logic was dili kinahanglan nga i-judge based on their body. Siguro kung padungog ginana ato ang mga beauty contest, makuha na ko. Mura na kog ma-assuage gamay, no, nga dili na siya atong typical na to mahibaw-an nga beauty contest nga exploitative nga kanang naanya na pagyudaghag horror stories about women being trafficked through the beauty contests ba, and we should be kanang worry siguro sa pagprotect sa mga women, and kana nindot na siya nga kanang padulngan sa Miss Universe nga towards inclusion, but for me ultimately ang real test kung madawat na bagyod nato ang lain nga klase nga beauty other than katong mga slim, skinny, Latina beauties nga women is kinsay mangdaog sa beauty karon sa karong Miss Universe, no, kay we have the plus size, no, so saying nga kanang dili man kinahanglan ni nana ka-sexy because you are looking for the substance, and dili kinahanglan man kanang single kay namang gawi mga women gihapon married women who can still show what they've got, no, kay dili nam katadyud primarily sa kanang beauty nga maura gyud ato ang gitanaw, and trans actually it's welcoming, but the Miss Universe Philippines is not yet accepting. Dili sila. Yeah, and speaking of Miss Universe Philippines, ang screening is today, Saturday, and ugma Sunday, no? 18 for the next I think 17 and 18 for the next set day siguro. Murag 17 and 18 di ay for 2024 Miss Universe Philippines, February 3, 2024 ang Miss Philippines Cebu edition kung walay changes, and then 5 ka winners ang ilang ipadas to the national competition. Exempted ang Toledo because ang Toledo has its own franchise. Okay. Wow ha. But lang ilahang franchise gyud sa Miss Universe. Pero murag shortened ang term sa karon nga Miss Universe. Yes, ang Arboni is parang mga ano lang siya. I think early this year siya na kuha na voted upon mo tag election January or December. Siya, and then it should be kung 1 year unta by the first term of first quarter of next year, pero murag gi-shorten, no? Naguba na maguni ang mga scheduling because of the pandemic. Kaya na may years nga walay Miss Universe, murag 1 year walay. But anyway, barangay election ba nga di pod kompleto ilahang term, di pod 3 years, full 3 years, 1 year and 8 months ra ining karon nga kanang ko term sa mga newly elected barangay officials. So murag pinareha sila sa Miss Universe. Speaking of election, di ayo inakoy i-correct attorney kay ingano ba ta ato na kinahanglan mag-pass og bill ang Congress, mga wag mong tutulog-tulog din ha, kay dapat mag-pass og Congress nga exempted din ng mga teachers na mo-serve sa election, dapat din sila i-tax and all that, and they should have an overtime pay. Nagka-chika mi si mga amigo nga ato sang pagningon siya Attorney Ferdinand Gohelde actually ingon sa Ferdinand Gohelde nga nana may balaod ana right after the election last year. Ang Congress dahil napasa gyud sila nga exempted ang mga teachers sa 20% tax sa ilang sweldo or ilang bayad pag serbisyo sa election, and also nga sa patong usa overtime pay. Gibeto ni President BBM. So iyon siya nga well in a way sakto gyapon ka because it would need another law
para mapas na siya kay gibeto man So wala man, kay wala man gi-approve. But Ultimately, ang yeah, but in presidente fairness di ay, ang Congress is wala sila nagtulog-tulog di ay last year. Himo sila sa trabaho ba? Pero In pero an nga attempt- nung giveto, pero giveto man ni BBM gawas na daw. noon balik Oo. ang issue nga gikinahanglan gyud nga hatagan gyud og overtime pay ang mga maestra unya na pag ito yung mga lugar nga wa naman nga kay mahadlok sila sa ilahang duty areas, no? So dapat hatagan na og kanang special privilege panahon sa eleksyon ng mga maestra kay dili ba na part gyud sa ilahang pagka-maestra ang mumbantay panahon sa eleksyon, no? Kuan baya na extension sa ilahang extension ba dugang sa ilahang regular nga duties isip mga maestra mauna nga dapat yung mga horror hindi na stories nga recognize. i-threaten pa ka dito labi na ganito ka sa mga layo-layo nga mga lugar ba kanang na mga guns chuchu di ba i-threaten mo ka ng mga maestra kay mo katong sa una manual awal kaning barangay election is manual mong daghan sa mga accusations of gilimbungan sila no that kay ihapon man good ang appreciation ba nga basig mo na yung but pasabot kay di mabasa kaayo pero karaan naman ang balaod sa eleksyon ng manual baya kanang unsaon pag-appreciate sa ballot ay murag anad na ang mga karaan nga politiko especially katong mga gabalik-balik nag-apil og eleksyon no nya kanang kanipong mga watchers kanang kuha na po na sila well briefed as to unsaon pag-appreciate no pananglitan na conflict na wrong spelling pananglitan og naay duha ka kandidato nga kanang say mga apelyido pero wala gibutang kinsa nga initial no so wala indication kinsa so naanay mga balaod ana nga we have grown accustomed pero sa incumbent pa na mo ko ano lakbit lang sa incumbent pa na mo count no kung duha mo kabuok para kung duha unya ang isa incumbent ang isa dili ato i-count in favor sa incumbent. Okay. So yes, mo na siya ako nang gi-clarify in fairness sa mga kongresista, ayun si Attorney Ferdinand Gualdin siya, na naman good ni giveto lang iko okay. So wala gihapon. Sakto ra gihapon kay. So sakto ra gihapon ka kay another law na sa kinahanglan para mahimo ni jud na siya solidify gud ba nga exempted mo and naman kung ansad pero wala overtime pa pay. wala pa movement pero wala pa another nga movement bill. so basig na convince lang ingon lang siguro na as Congress nga din lang ta magkapoy-kapoy kay kung si BBM gihapon atong presidente i-veto gihapon. Pero I cannot understand the veto no kay di man gud na make known publicly explain sa presidente nga no yan veto lang na niya no so unless na siguro yung mga utana ug naay taga media nga mo take effort no nga kanang i-focus gud na nga discussion ba pero unless mahitabo na wa gihapon ray di gihapon mo proceed no nya kinahanglan gyud og lain na pod nga strong siguro nga panawagan o lig-on nga panawagan gikan sa to ang mga teacher sector as to more recognition siguro sa ilahang effort panahon sa eleksyon. There you go. So muna siya dahil inom ko sa akong kape. Tamo ang kape nga served by Ferdy. So that's very interesting. Onya Miss Universe also is very interesting. Onya kato mga nagplado din ha. May mong Miss Universe appeal mo and siguro ninyo nga solid inyong credentials. Dili na gyud siya basa-basa nga kay feel ang limo nga mahimo ka Miss Universe, mahimo kang Katrina Gray or mahimo kang Pia Wurstback ana nga ay mo appeal ko ani but when you look at your credentials hilaw pa kayo. Ako mga mentees na I would discourage them na unya na lang appeal ng Miss Universe Philippines kay tan-aw na to imong profile wala pa magyud kay kuan kaayo. Linghod pa ba pakigihimo for humanity. Pero si Gloria Diaz when she won, di ba Ray? Wala man siya, she was very young and wala siya prior nga pag-apil-apil kay istrikto iyahang parents. Same with Margie Moran. No, nga when they joined, karon man gud kay more i-career akong feeling ba i-career man gud ng mga beauty contest sa uban mao na imong giingon no magsugod tag barangay kung naa kay opportunity para practice nimo pero nagi mga exceptionally kanang kuan siguro good nga mga beauty contestants nga bisag dili pa moagi aning mga screening quote unquote mura og mo shine gid sila mo na mong atong beauty and brains pa man gid siya sa una karon kay advocacy may based man gid siya unsa man gid imong advocacy unya bisan pag naka-advocacy tan-awon sad sa inig screening nga imuha jud na ikaw jud na jud ka dito ba ni immerse gyud ka ani mo advocacy kay naman si ubang mga kandidata nga mo apil ko ani nga national pageant unya what is my advocacy maghimo sa ko advocacy and then you affiliate yourself
Pero dawat akaglimpyo. Ang ako ang That's another story. Oh, it's so easy to say mao ni ako ang advocacy, mao na akong advocacy, ikahuman wala di ay sa ilahang buhat. I-appeal ba na og evaluate sa judges? Yes, mo matter na siya. Ang track record, mura po ni og kandidato sa eleksyon ba? Yes. Tan-awon kanang basig imo lang nang gisulti kay sometimes nindot ra man isulti nga ingon ani akong advocacy, ingon ana akong advocacy, pero actually wala sa record, and that's very makauulaw no on the part of those who are saying nga inani sila, ingon ana sila, ikahuman dili day tinuod mo siya scam. O kani Miss Universe karon nilang Michelle D is naman ni siya katong voice for change, and then top 10 sa Michelle D. Unya mo lagi Nicaragua ug Thailand who are also mga strong bets contenders para sa Miss Universe crown, was sila nasod. And then ang kada magong voice for change is 50% ana is votes, 50% judges. Ang judges mo ni-evaluate sa imong profile, included dito imong advocacy. Unsa jud ka kasolid na imong advocacy. Mo lagi mosod na dito ang kuana kanang uban nila nga mga gwapa is siguro gwapa sila, may sila sa closer interview, but when you look at the advocacy, which is a very big factor now sa Miss Universe, wala sila kay murag igor sa sakay-sakay or dawat limpyo nga sige mo join ko sa inyong organization and this would be my advocacy now. So mailhan gud siya in screening, ma-evaluate man gud siya. That's why I'm telling my mentees kanang mga bata pa ba, mga teenagers pa, 18, 19, misa, gahan ko ma-apply Miss Universe Philippines coach, ko, what is your advocacy? Unya, unsa man jud ka kasiguro, unsa man jud ka ka-immerse anang imo jud nang gibuhat. How well do you know that advocacy? Kana may uban nga, mo lagi suwat-suwat lang. This is my advocacy, but you never work hard for it. Mao na bitaw nga. Ato yung siguro tan-awon, pero mo lagi kanang mura, isn't it kanang sani demanding a lot from the contestant kung ato pag yung bukikuon kung tinuod ba yang giingon nga advocacy niya nga ingon ani yang advocacy. Okay, because you're lying, ana. Mayon ka mga good ka advocacy niya, wala day ka ni trabaho. It's not good value, no. Malagi maog lagi kang scam. So lagi na siya nga more on substance sa maguro ng Miss Universe, no. So parehang ni Katrina, great timing kato yaha kay nag-Miss World ban siya pag 2016. And then mo lagi yung advocacy dito katong mga charity outreach projects dito sa Tondo. So when she joined Miss Universe Philippines 2 years after, and then eventually the Miss Universe International Pageant, nanag siya 2 years experience. At least sa atong advocacy. Ni-immerse gid siya dito. Nanag gid siya dito. Mo na to yung tubag. Ya ako mag-inistrikta ko right. How is it after? Kani mga advocacies ato ang mga beauty contestants ba? How are they doing with their advocacies that they declared during the beauty contest after the beauty contest? Kay it would be kanang more admirable siguro kung padayon gihapon sila sa ilahang proclaimed nga advocacy even after sa mga beauty contest. Makakita ka sa genuineness sa ilahang pag-ingon nga ako, I believe that this is for the children or this is for the LGBT, no? I am LGBT kay murag nahimo tong trend mong uso nga mga LGBT ang kuan ang advocacy sa mga contestants. Environment, kung environment na kana makitaan gihapon nimo ba nga they are still doing it even after they won or even after they've lost siguro the beauty contest. And para nako ray mas makakita ko diha there were a lot of beauty queens nga makita nimo na niguwang lang sila no sa ilahang advocacy, no. Kitaan gid gihapon nimo nga tinuod gid siguro tong unsa to ilahang mga ipang-declare sa una kay naa man gihapon bisag naniguwang na sila. Yes, so muna siya to natangan, no, and I have a very strong feeling for Miss Philippines Michelle D. Although top 5 bracket. Saway pabor. Speaking of the Miss Universe, nagkita mini Attorney Selwyn Prada. Do you know him ba? Attorney Selwyn Prada. Southwestern, and then nasa Southwestern, and also legal something sa Cordova, but nakita mi nagkadungan mi judge case is also a pageant Q&A coach man. So nagkadungan mi judge last Saturday. Kada gabi siya kada Saturday siya mutanaw Syre. Okay. Wow. Attorney Selwyn Prada. Hello, Attorney Selwyn Prada. Good evening and thank you so much for watching us, Attorney Selwyn. Basin og muingon po siya sa iya mga mentees nga tan-aw mo sa Syre kada Sabado kay you might learn how to answer questions. Watching Ningon siya na. Hello, Attorney. Di ko na siya ka-timing. Iyadj ko nung pangitaon ang kuan.
We are available After ng link. Dili siya makatanaw actual ba, di siya makatiming o alas 7 kay siya trabaho na siya mga kliyente and all that. Iyan yung pangitaon ang episode. So yes, thank you so much. Attorney Selwyn Prada, my very good friend. Yes, and then mapadayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nato sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? Ang kanilang kapakanan sa aking kaarawan, higit sa regalo, ay oras, respeto, at pagmamahal sa marami pang bukas. Okay, nimbalik namin sa amo ang discussion. Nagpadayon ba yamin ni Ryan og discuss? Nindot man gud to ang discussion nato bahin sa mga beauty contest in general karong mga panahon ano nga. Kanunay gyud na nako ipangutanan ni Ryan. Ryan, nagkadaghan lagi ang mga beauty contest ro mga panahon na niya. Moingon yung Ryan, business mo gud na attorney no. So oh my God. But anyway, seryoso ba yan mo ang topic rong gabi una no duha? Ka-serious mga topics karon. Introduhan lang muna mo beauty contest pero actually ang pinakauna to very very close to home diri sa Cebu City. Gusto ta mangutana kung makakolekta gid ka ha og 100 billion pesos ang dakbayan sa Subo sunod tuig alang sa mga proyekto ni ini unya nganong
makauna-una man mo nga maka-raise ra gyud ani ato ang syudad. Kay ang context ana ang si Mayor Mike Rama is ni ngadto dito sa council nangayo og 100 billion budget for 2024. And then ingon ang council na ngano magkuwanta na ang ato gang target this year. Pero may target 10 billion ba siguro? Basta ay ako sa sige ikaw sa the 100 billion man good is twice the budget sa 2023, no? Unya kung twice, there must be enough support para mo ingon ka nganong mao na imuhang i-target. And I read from Attorney Jeron Castillo nga dako nga portion sa ilahang gi-allocate sa ilahang proposed budget will be to address climate change, recognizing nga grabe ang baha and it needs to address the siguro underlying issue no nga nagkagrabe nga kausaban sa ato ang environment, unpredictable nga uwan-uwan like giingnan ta nga naay bagyo ang Sabado di ay fake news di ay grabe fake news di ay no nya kami in town nga nami activities sa Negros usama ni wala na pero diri sa Cebu City gyud tinuod dako gyud nga problema nato ang baha no mura og kada mo baha diri sa Cebu City makulbaan na ka kay naagi mga usab sa imong schedule kay di ka kagawas kung naa ka sa flood prone nga mga lugar di nakakagawas or mas makulbaan ka kung naanak ka sa gawas maabtan ka sa traffic unya maabtan kag uwan unya naa ka sa lugar nga makahibaw ka mosaka ang tubig like dito sa Banilad no nga kanang nangakuan gyud na submerge gyud ang ubang mga sakyanan sa pagpadayon nga pagsaka sa tubig tungod kay nag-uwan unya traffic mao lagi na lang yun joke na noon ray nga panguyab ko numog taga Cebu kay mga pasensyoso ni mga tao diri kay anad og traffic og baha. Ug nahimo na lang gyud siyang joke but seriously bitaw it needs to be addressed nya for the city government ang giingon nila nga tungod ni sa climate change no. Nya para na ko ray actually vague baya siya. Wa magko kitag klaro nga programa gyud bitaw how do you address climate change through your projects. Unya na lang yun ipadayon ray kay ang tanaw sa Cebu City government nga other source of kanang income gawas sa real property taxes. Murag diha no, murag naay adjustment ang ato ang bayranan sa real property taxes diri sa Cebu City ipasaka para makaabot sa target nga income. Ikaduha is ang funding from international organizations kuno to help support climate change projects. Unya para nako plano pa man di na nga nag-submit pa kag proposal sa international organizations para hatagan kag ayuda or hatagan kag pautang siguro para maka-implement ka sa imong project. And from the way I read it sa newspaper manggod, Attorney Jeron was also quoting the council members nga ingon kuno no ila man kunong i-source out from international organizations niya para na kuray kung i-propose pa dahil na wa pa gyud ay na sure. So nagpadayon kog basa sa article nga source nako no nakadugay nakaingon jud ko nga nagkaway klaro di ay ni kung makabot ba yun ng 100 billion o kung ning target man kaana siguro dapat i-readjust or imuhang i-revisit ang imuhang target kay mura og wa jud koy nasabtan unsaon og abot sa 100 billion kung kadto ra nga explanation base sa akong nabasahan ng ako ang himuon nga source. Yes, so mo na siya ang council ingon pagka 2023 ang pangayo nga budget or approved budget was 50 billion. Yes. Yan ingon ang council na karon mangayo mo 100 billion for 2024 nga sa 50 billion gain ninyo nga atong approved budget ang nakolekta sa city was 7 billion. Which is so layo kayo. So mo ingon ang council nga dili na that's very unrealistic. 100 billion kay kung sa 50 billion 7 billion na yung makolekta pila ra man ato makolekta na sa daning 100 billion nan it's useless nga mag-approve ta og budget appropriation nga dili nato ma-achieve wala di ay source wala ra gihapon siya so ningon si kinsa ni Attorney Jeron this is from Sunstar inyo siya dito nga ang sources of funds ko would come from tax revenue amounting to 77.5 billion and then non-tax revenue amounting to 10.554 billion so na yung mga
7 billion and then napa siya mga gipang nasiya mga nakitaan nga kuan pero collectible mo guna di maka sure kung collecta ba yun nimo mao lagi ray kanang target for collection pero the money isn't there yet wala pa'y kwarta unya kung maura to ang na-collect last year no you should be realistic unless na siguro ka very very magical wonderful program nga makaingon jud kag effective gyud ni nga mo double at least ang ato ang income nga na-earn sa previous year to the next year unya para nako ray katong real property taxes nga ikuan pa man no i-increase pa man di ay ang real property taxes kay nagkadaghan man tag mga condominium kuno diri ambot lang kung naabay na malit nahurot na ba nagpamalit kay unless naay mamalit ana kinsa may mo pabayron pud sa taxes unya ikaduha ang katong non revenue dili gikan sa tax ang kanang source mao to kinahanglan pang i-propose na sa mga international organizations kung unsa man imuhang plano to address climate change no propose ka sa UN na may daghang international organizations so, USAID is very very supportive sa mga ingon aning effort and in fact daghan nga mga gipang suportaan nga mga local NGOs pero dili man gud na ingon nga kanang inig-submit nimo ma-approve right and in fact you have to go through a lot of processes nga kung karon nimo i-submit siguro di pa na nimo ma-implement di pa na ma-approve by January no we are November na karon no dapat na anak kay kwarta by January if the city council is to approve the budget of 100 billion for next year kung wala pa ng kwartaha kay prospective pa diay na nga wala pa man gani diay na ma-approve gikan sa mga international organizations from whom gi-expect ning revenue or gi-expect ning ayuda or gi-expect ning income mura og kuan gyud na suntok sa buwan gyud na nga targeting of 100 billion unya dili siya feasible I think daghan man siguro og mga experts nga naa sa City Hall nga makaingon ug makakita ani ako dili man ko anak ka expert pero background siguro sa business no maghimo tag feasibility studies kinahanglan definite manggug ka sa imong sources of kanang income kung asa ni unya kanang ma-project na nimo daan imong income base sa imong gi-shell out pod nga kanang projects no kay na may uban ana nga naay returns unless kana maklaro na kay karon para nako may klaro ang kanang pagka-present manggod I don't know kung tungod kay ang media wala na gi-pick up nga kanang mga definite nga mga articles kanang definite nga parts sa kanang gi-explain or wala lang gyud tinuod wala lang gyud klaro nga kuan wala lang gyud klaro nga programa para unsaon makabuot ning 100 billion. Uy, kay speaking of program, gipangutana man si Castillo sa council na pila may yung nakulikta atong inyong sayaw pag July kaning strategic assessment for your assets and worth katong mga nagsayaw-sayaw tong mga taga treasurer's office ba para to encourage lagi nga kolektahon tong delinquent na mga payers nga mo amount of 28 billion. So gipangutana ni Wenceslao, Councilor Wenceslao. So pila may yung nakulikta yung sayaw-sayaw pag July? Mga program. Ingos kasi siya, wala pa ko'y data, wala pa na ako nag-gather ang data. Inaana, so, naamang mga programs, pero dili siya effective. And then, ingon si Castillo siya nga, dili yun mo dapat mag-expect na makakulikta tapaspas gid ang collection because i-train pa daw ang mga personnel. So, that's part of management ra you project and ganahan ka nga imo ni makabuot nimo it is and it should be based on unsay actual nimo nga experience like kato pagpangutana sa iya she should have been ready. Nagbitbit na ka. Nagbitbit na siya unless wala income to wala to return nga kanang kuan nga paningkamot in town we acknowledge no ang paningkamot no mga professionals man pud ning mga naa sa kanang city assessor's office ani kamot man pud na pero ako kay wala man gi-ready ang data probably wala siguro diba? Wala nakulikta wala yun nakulikta kay ipanghambog baya na di ba kung naa pa tinuod nga enough income coming from that paningkamot nga magsayaw-sayaw para mainganyo ang publiko nga kanang muhatag sa ilahang bayad kay nindot manayaw ang delinquent manang ma-encourage ka kay kanang mubayad ako kay nindot manayaw ang taga City Hall anak kay na naman ang message di ba kung nindot gyud kung dako gyud ang income tinuod ato ipanghambog na to pero wa man gyud panghambog wa man gyud ready the only kanang explanation I can have is wala no wa ni kita
wala nakita. So next question, so unsa may lain ninyo nga gihimo last year nga mahimong basihanan for this year nga makaingon ka nga kani naa ni basis nga nindot ang kuan kay mag-trending man ka kaning mga management experts kay balo ani even katong mga kanang kuano mga technocrats na di na mga sila mo compute tanaw-tanaw matamatahon na nila mo trending manggug ka sa imong income asa dapita ang ligunta unya why can we say nga kani nga target nato can be achieved kay mao ni atong himuon nga effort dapat na man ay basis tanan kung wala ka maghimuan na kanang 100 billion nga target is wishful thinking. Wala na siya, walay basis. Mura ra ta gihapon og gipamulitika sa pag-istoryaan no kay naa man katay target nga mag-Singapore like. So, kung mag-Singapore like, so we project our buildings to be like Singapore in the next pila ka years. Assuming, ingnon na lang to within the sa term sa ato ang Mayor Rama karon nga at the end, at the end sa iyahang 3-year nga term, karon, so sunod election is 2025, mahimo na batang Singapore or naa na batay makitaan nga indications nga padulong ta sa pagka-Singapore like karon naglunok pa man gihapon ta di man gihapon maka-feel ang mga tao nga padung ta Singapore mangyud ang ipanulti sa mga tao or Singapore nga POUR no I mean daghan na kaayo downpour daghan na kaayo og memes ba nga kanang tungod kay ganahan ta mo target og ingon ani is sweet talk ta pero wa man tay nakit-an sa tong actual nga experience. So para yatag stand yes. Na ninyo ma-achieve yung 100 billion na target. I need more convincing kay ang nabasa lang nako sa newspaper kay bora mo source dato karon ray dili siya ingon anak ka lig-on nga basihan para mo ingon ka makaakabot kag 100 billion nga target nga revenue para maka-implement ka sa imong mga mura siya drawing na o kani naman tay kolektahonon nga kani revenue 77 billion non-revenue 28 billion 27 billion mga inaana so mura siya nag-drawing raso sakto ang council na gano'n mo approve na nga wala pa man ang kwarta wala man na nakita nga nanadyo na din ang kwarta yes dapat na ay savings like the province of Cebu the richest province basta ang province of Cebu mas naa siya basis mo ingon nga maon niya tong kwarta maon niya to ang target in the next 3 years and beyond kay nindot kayo tao savings nindot kayo tao financial practices para nako o man po na ipupulos imong daghang kay kag kwarta no kung di po na ma-feel sa mga tao pero anyway na natay mga comment right cascade dito sa dili mo cascade dili mo reflect no dili mo kanang effect into change gani sa kinabuhi sa mga tao so wa gihapon but na reactions di I din ha yes there is a CCTN nga site gikan ni Rolly Boy Quizon makaabot siguro kay naa may mga dagko nga mga company sa Cebu City probably referring to the kanang real property taxes nga ma-collect no tungod sa kaning mga companies or income taxes no taxes on income naay kang Belinda Baid ato ang suki kanunay diri sa Saire murag maglisod tingali kay nagmahal na jud tanan ang uban mga tao mga negosyante naglisod ang uban pod hayahay ang negosyo dili parehas ang kahimtang mao nga maglisod jud na prayers na lang jud ang paglaom sa nga masolve ang problema giatubang karon og musunod nga katuigan murag mas optimistic ni siya gamay nga dalon na natog pangadji pero kuan mo na kanang prayers with work no kanang paningkamutan gyud na nato ato ang kaning ato ang pagpangadji nga dunay gyud paglihok gihapon ang paglihok may problema unsa ang kanin nato lihok nilihok naman niya usay dili katong sayaw nilihok naman to sila kay naingkamot sa gyud in town to in fairness the treasurer's office no si kani pa ba ni Oliva pa ba na ang treasurer lahi na o naman to kita mo gyud atong na sa dapit sa Magellan's Cross sa tubangan sa Magellan's Cross for the kato lagi campaign collection sayaw sa nangaji pa to sa kuan bala ang Santo Niño nga lamdag ang mga delinquent taxpayers nga bayad na in town mo pero murag dili siguro enough right kung walay resulta to ini ka next year mura gihapon na siya dili gihapon na mamayad di mo lagi unrealistic lagi gihapon mahug ang kanang target sa ato ang syudad no kung ni Mike yes also kay ang council dili man mo kuan may umang
Council, that's unrealistic because sa 50 billion nga atong gi-budget for this year, 2023, 7 billion raman ang nakulikta. so more probably, ang i-maintain sa City Council ang iyang pag-approve kung unsay previous nga kanang budget sa city government unless there is good showing from the City Treasurer's Office no nga kanang kaya niya abton ang twice nga budget sa nga 50 billion pesos. Yes. So muna siya atong abangan makuha ba jud sa Cebu City ang 100 billion na budget gipangayo makakulikta ba gyud equivalent anatong gipangayo nga proposed budget for 2024. Pero kung dili approve sa City Council, walay pressure. Kung unsa ra may iyahang unsa ra may iyahang budget sa last year, kung maura pod gyapon ni budget kung mo-approve siya, even though questioning the kanang ways and means usaon ni pag-raise, that's mauna ron ang atong abangan. Kaya ba kaha sa city government ang mo-raise og 100 billion para punduhan ang iyahang mga proyekto? But I think ma-approve siguro 100 billion. Daghan man ang pro-mic din sa council. Sila sa tanawon. Atong wala to nagabangan ang susunod nga kabanata. Anyway, moving on. Yes. Karon si manahon na kay daghan og mga nalipay no nga mga supporters ni Secretary De Lima tungod sa pag-grant sa iyahang bail sa ikatulo niya nga kaso on drugs no. Actually there were 3 cases against sa iyaha. Acquitted na siya sa first 2 cases. O kaning ikatulo granted iyahang petition for bail. Ang ingon pa sa korte no dili enough ang evidence against niya to support conviction no, dili strong enough ba. So hayag-hayag po actually iyahang kaugmaon nga posible ma-acquit gid siya. Si Judge Hinergito ang nag-grant sa bail finally after 6 years. Mao ni ato ang ipangutana sa ato ang mga nagtan-aw karon, sa ato ang mga nagsubay sa ato ang Facebook site no. Nagtuo ka ba nga inustisya ang nahitabo kang Senator Laila De Lima nga napriso og 6 ka tuig nganuman if you believe so? Yes. Kasi sinugdanan pa man ato klaro man gyud nga mga himo-himo gito mga fake news or gito mga accusations sa kato mga piniriso ba sa bilibid nito no the accusing ko lagi nga mo ni nang warta gyud maayo dito sa bilibid for her senatorial bid atong mga panahon na klaro man jud to siya in taon niya the fact na sige ka postpone sige ka move ang mga hearings ang mga kaso ba grabe gito nga maneuver nga para makuan gito sa dilema dito sa kanang prisuhan and eventually dismiss ang duha then kanina naka-bail siya because ingon ang judge huyang man na inyong kaso against De Lima. Pero di na ba mo agree ang kadaghanan siguro nato at that time kaning ato ang pagtan-aw no nga politically motivated ang mao nga pagpanggukod kay Senator Laila kay the president then was kanang President Duterte nga kontra kayo niya because when she was CHR kanang commissioner no si Laila De Lima iyang gi-investigate ang extrajudicial killings ang kaning drugs war sa presidente diri sa Davao unya sukad ato no murag wala gyud ni pasayloay kay siya po di mapud siya mo atras nya si Presidente Duterte mo maintain man gyud siya sa kanang kamaayo sa iyang programa sa patay against drugs hangtod nag-abot na gyud sila nga nahimo ng presidente si Duterte unya si Senator Laila nahimo ng senador unya para ni kanang senator para ni President Duterte kinahanglan gyud nga mawala sa iyang dalan no so ang ako ara gyud ato ray kay ug bisan karon no kanang nakagpakita man gud ni unsa ka vulnerable ang ato ang justice system gihapon to political influences dili gyud ka kaingon ba nga salig lang nga kanang sa sistema no kay si De Lima was Secretary of Justice no panahon ni Pinoy no she's a lawyer she has the means to defend herself kung sakto og kanang kuan lang fair lang gud imo mga justice system but yet no despite and then she became senator pero despite the power sa tanang gahom nga naa niya sa tanang influence nga naa niya na priso gihapon siya sulod sa 6 ka tuig ug kanang 6 ka tuig dili na siya tiaw ray no sa katong mga na priso
even one day sa imong kinabuhi nga naa kas prisuhan is hell, no? Kanang labi na og wala kay sala, no, wala gyud kay gibuhat unya na priso lang ka kay gitumuan kay gimuhimuan kag istorya. So 6 years is grabe nga 6 years of hell para kang Senator Laila, para sa mga butang nga iyahang gibarugan nga sakto, which is ang ang paggukod, no, sa sayop nga war on drugs sa presidente. Unya kana gyud ray kung mahimo na sa mga tao nga naa sa gahom kang Senator Laila, usa na lang taon tong mga gagmay nga walay inana nga means ni Senator Laila nga madipinsan ang kaugalingon nga naakay tao nga klaro gyud kayo iyahang means pero wa gihapoy gamit ang tanan niyang power and influence kay ang presidente na ang ninggukod niya. So kana para nako trial gyud ang nahitabo against our justice system nga luuya, no, kanang luuya sa mga tao, no, nga kanang pwede ra daay kahimu-himuan og istorya, pwede ra daay kahimuag bakak unya para mapriso ka sa gilang og makagawas kay kahuman para lang mahipos ka good for the period nga gikinahanglan at the time sa presidente, no. So nalipay actually si President Digong during the whole time nga naa sa sulod kay silenced man ka, mahilo man ka kung naa pa sa sulod. Siyang mamatay dito kay katong nay nag-amok dito sa prisuhan. Katong naay hostage taking batusod sa prisuhan, no, nga naa siya didto. Kanang imuhang kinabuhi is constantly in danger, wala kay control sa situation, no, and she would never know kung kanos sudlon siya sa iyang prisuhan, inya kuan siya assassinate sa sulod, no. So nabi mga ingon ana nga cases sa uban nga mga suspect sa drugs, no. So kanang kuan gyud kaayo ba para nako sa katong mga niingon nga sa tugaba kuno na niya nang iyahang nahitabo nga na priso, dili tugaba ray resulta gyud na sa those kanang are the works of an evil mind gani nga mupasud ka mutumutumo ka muhimo kag istorya para lang mo papriso o kanang mapahilom sa mga kritiko sa gobyerno. Yes, unya touching ra ba kaayo si Senator Leila de Lima, wala pa jud pangutanon siya ba nga umanimaos jud kang Duterte ana kay karon nakagawas naman ka, no, temporarily wala pa jud di pa gyud motubag si de Lima ana, but sa pangutana nga mo support ba gyud ka sa ICC investigation siya? Yes, because siya man ang murag usa sa mga dako jud na kuan sa ICC investigation because she has the records lagi sa mga alleged abuses ni Duterte dito sa Davao, being the CHR chairperson or commissioner, and then at the same time she can very well testify to it, the allegations ba. So mo assist siya ana, pero na-touch ko attorney sa balita pagawas yung dilima nga mo lagi managkot siya sa Manawag, birhin ng Manawag ba sa Pangasinan niya, giinan siya siyang mga kuan nga ayaw na lang panagkot dito nga tudo lang ta sa Naga City sa ato ang patron dito managkot kay there could be a threat sa imong life, sa imong security and all that. And hila ko nung sa Dili dili ko pwede nga, dili ko managkot sa birhin sa Manawag kay ni promise ko na kung makagawas ko managkot ko dito. So wa sila nahimo nanagkot na nagod sila Manawag, and eventually di paulis sa Naga nagkita sila dito ni former Vice President Leni Robredo gahapon. And then ingon si Leni Robredo na wa pinag-istorya about politics because parang disturb niya na i-enjoy sa kung unsa jud ang nakagawa sa siya karon ang freedom ban all. Ang ila ko nung discussion ni Dilima yesterday was manglimpyo sa balay, mag-renew sa mga ID, mag-renew sa mga ID, mga ato siya sa dentist. Later na ko no ang talk about politics because admittedly si Dilima o si Kuan, si Leni Robredo are the most popular Kuan sa panahon ni Pinoy opposition. Karon panahon ni Duterte, yes. Most popular figures karon sa opposition are Dilima, then Robredo and Ontiveros. Puros babay. Mauna nga kanang ipaningkamutan gyud ni President Duterte no nga mga hipos, ang mga kuan niya, mga kontra niya nga mga babay. Actually kanang biktima ani no si then Supreme Court Chief Justice si Sereno, no, nga kanang murag una putos mga nahipos pod panahon ni Digong kay she really has this thing against powerful women, no, so gipanghipos gani niya daan. To the dismay karon siguro sa mga supporters nga nakagawas na karon si President Senator Laila de Lima, and lagi first things first daw kuno no, she will regain her life back
iyahang source of income, iyahang plano nga mag-teach og balik, no? Kay 6 years gud na nga gi-deprive sa iyaha, 6 years gud na nga nawala sa iyaha. And siguro this is a good time for those, no, nga kanang similarly situated sa iyaha ba nga kanang mga tao nga gimuhimuan og istorya, no, nga kanang effective pa ba ang justice system para nila nga kanang kuano walay gibuhat nga dautan, pero nasud gihapon sa prisuhan kay naay mga istorya nga dili mao. It only takes an affidavit, no? It only took an affidavit para masud sila sa prisuhan. Para nako ray kanang it's something all of us should reflect. I have cases nga ako tig-prepare sa kanang complaint affidavit, right, no? And I always tell kaning mga clients na kato mga bata sa CLB, no, nga kaning atong gihimo magpapriso ta og tao. So make sure nga kaning ato ang mga gipang istorya diri tinuod kay dili lalim, right, no, nga kanang ang imuhang gipang istorya ning kuha og kinabuhi mura nagkag ni putol gihapon ning kutlo gihapon ka sa kinabuhi sa tao nga imuhang gipapriso. So make sure nga kanang imuhang gipang istorya diha tinuod kay it's para nako values man gud na siya, right? And kanang when I train police manggani, no, kaning mga WCPD, I always remind them nga ako defense lawyer po ko at the same time, so it's never good for you to kanang himo-himo og istorya kay masakpan gyud si defense lawyer and you're not doing any good sa imuhang kaso kung madismiss kay nasakpan ang backup. But more than that is values, no, kanang you are police officers, you are officers of the law, kanang you are expected to uphold justice. Kanang pag-uphold of justice nimo is dili na nimo makabuot kung himuhimuan nimo istorya ang usa ka tawo tungod kay gatuo ka nga kriminal namo gyud ana uban, no, ka kuan mo the ends justify the means, kuan bitaw na siya kanang drug addict bitaw na siya, ako lang na himuhimuan og istorya sa affidavit bisag way gihimo tinuod, no? So sa ilahang tanaw pangitaan jud nila pagihimuan gyud nila og bakak, and it's never good value kung values wise, no? And naaman mi sa children, naaman ta sa children, it's not good nga kani nga values imong itudlo sa mga bata just because you dislike a person, ano man na siya, just because you dislike this person, himo-himoan na lang nimong istorya. So I always remind the police officers, no matter how much, no, you dislike the person tungod sa bisag unsa ka niya kinaiya, ayaw tumo-tumui og istorya, no? Ning tuo mo nga dunay basihanan o pag-file og kaso against ani nga tao kay duna siya tinuod nga gibuhat sa present moment. Dili akatong di lang ubang mga butang himuhimuan nimo. Actually wa gyud nan existent gyud nga mga allegations, no, unya para nako ray kung mauni ang values sa naa sa Department of Justice or sa to ang mga kapulisan sa law enforcement nga himuhimuan lang istorya para manggukod sa mga tao nga perceive na to enemies, no? You are still not doing any justice to anyone, no? Kanang kuan gihapon siya kanang it's still an erosion gani sa trust there, naa gihapon pagkawala sa pagsalig sa sistema sa ato ang hustisya kung mao gihapon ato ang values nga gisunod nga pwede ra ipamakat para lang mapriso ang tao nga di ta gusto. Yes, so may mga reaction there because I have sige kana imo aray ingon si Ma'am Christian, my sir is Ma'am Christian, the fact nga wala siya gipagawas despite the court rulings proving wala or huyang ang basis sa mga kaso shows unsa ka grabe ang power behind sa iyang pagkapriso. And then si Roland Itorma said, one of the many injustices done during the past 6 years, yet people are so brainwashed they believe it was the best of times. And si Vince Monterde, from the beginning, I never believed the accusations against Senator Leila de Lima. Great injustice and victim of politics. So unfair for de Lima. Kung mga English speaking sa kong mga friends. So, Vince Monterde and Roland Itorma. so actually, wag yun ingon. Pero sometimes, kana magud mura magud kag soundboard, unsay term, anak, kanang you are in the same gani group of friends such that nakakadungog. Why feedback nga against
siguro sa imuha kay you are in the same box, no? Kanang mura ra mo eco board, nag-istorya ra mo sa inyohang kaugalingon. So mo na ko ra bisag kaning sa sa kanang ato ang internet access nato kanang when we search gani mga various topics, no, kanang paningkamuti pod nga kanang mo search sa mga butang nga dili ka ganahan ang opinion kay you will realize nga basin daay pod og sayop ang imuhang yuna-huna, no? So facts kuan gyapon ka base lang gyapon ka sa facts kanang do not be an eco board gani do not be kanang living in an eco board nga kamo ra istorya having the same opinion. Mo na kami ni Ryan parehas man ta kanang istorya rayo. Usually parehas may posisyon ni Ryan, no, mo bitaw tong katong kinahanglan jud mi mag-atbang og posisyon sa una namo nga format kanang stressful either part na mo duha kay intact siguro mo moral values. Listen kayo i-argue but kuan ba siya para pag ginoon to og kuan or part na we're just presenting man pod two arguments for or against a certain issue in the same way siguro mao gihapon karon, no, kanang you will still be getting the same siguro set of facts unya kamo na evaluate kung ang kanang facts nga mo ang gi-present would be kanang siguro sa inyong tan-aw sakto ba or dili, no? So that's why we encourage everyone nga mo interact gyud, no, para amo ang matan-aw unya ma-present pud nato sa publiko ang nagkalain-lain nga opinion sa mga butang-butang kay amo magyong basahon. Ang dili ra siguro na mo basahon ni Ryan ang kaning mga defamatory na mga uban nga kanang mga away unya nagiuban pod nga mga kanang comments ray, no, nga kuan kanang out of topic or dili worthy nga basahon tungod kay naatay mga laws nga ma-violate. So pasensya kaayo pod kung yes, so muna siya but now murag kay dili naman si Duterte ang president. Isog na sa ng mga tao to voice out, no, murag karon ba well, kani pagkagawasan ni Dilima ba, no, ang mga tao ba sa murag mukha na sila nga yes uy sayop jud tong nahitabon ni Dilima kay murag there's no more Duterte mga would get back to you because in fact sa Congress at interestingly pero away sila karon sa Kongreso tungod sa confidential funds. So murag natunga na gyud sila ba na ari kang Romualdez or ari kang Inday Sara asaman eventually na og issue ang papa ni Inday Sara which is former President Duterte, no, iyang gisaway ang Kongreso, no, murag gasugod na siya atake murag akong feeling ray na appeal siya sa na-hurt nga wala gi-approve ang confidential funds. But more than that, I think nakakita na si then President because he's a political savvy, nakakita na siya sa iyahang sa kanang padulngan sa istorya nga padungan ni sa 2028, no, nga presidential election to which ang sa side siguro sa kanang speaker which is ang side sa presidente karon nanay mga ganahan mudagan anang panahon na which is not VP Sara. So but VP Sara we know na mo na iyang padulungan pod mudagan gyud na siya pagka presidente, that's why bitaw kinahanglan niya mamundo karon mamundo politically, but then we're seeing kanang rift na, no, nakakita na ta og pagkabahin sila naigunahin. Yes. So kana let's see, no, kay mura og kanang makita na to sa movement karon nga everything is not doing good for VP Sara. But si Senator Amy Marcos is niingon siya na harga po kong Duterte mo support kasi Duterte bigay una sa nipakuan ni padayaw og suportahan nako in 2016 bato yang giingon and all that. Pero it's a good strategy, right? Yes. Kung tanaw na po na reaction sa mga tao actually. It's a good strategy if there's a rift or naay kanang siguro positioning na karon, it's good for a Marcos to be with VP Sara para makakuan actually makatimpla sila, no, mura siyang insider information. So ako I will take it with a grain of salt ang kaning seeming support ni kanang Senator Amy kang VP Sara, and I think the president is also former president is also seeing that. Ako mo bilib jud ko kang President Duterte sa iyang pagkamaayo sa politika. Grabe gyud iyahang kanang political savvy gyud. Kanang kato pang
gikan sa di siya mudagan, nya pa survey kung suporta ba mo kung dagan hangtod eventually sa iyang pagdagan landslide iyang pagdaog. So mura kita na gud siya nga ayay murag I'm losing my ground in Congress. Iyang anak naman karon si Sara wala Ani, na iyang kuan. Mas diskuido si Sara Ani kay dili man because that was really an attack, no? So dem ba na ningon na ang mga Congress na ato nang i-realign ang budget, ihatag na to dito sa mga importante ng mga agency. So it's actually corroding ang kung ano ang diri ang posisyon ni VP Sara. Grabe na to political analysis. Oh my God, we're now political strategists again now. So gikan sa entertainment, paingon sa politics. Grabe niya mo ang coverage sa istorya. Ano mag-istorya pa ta geopolitics, China versus Philippines. Sunod. Kay nakadaghan ko no ang mga kuan illegal Chinese vessels dire sa ato ang teritoryo unsa nang to pangaway. Oh, yan ingon ang Philippines na, ingon ang China, huy kung magkuan mo sa ti kaning mag-refuel mission mo, kinahanglan mananghid mo na mo nga moagi mo didto. Mo ang jurisdiction. Ingon ang Philippines, no, ano mananghid man mi nga dili man na inyo. O diba? We will talk about that. Oh my God, laom naman niya mo discussion. Sinilo din naglingo-lingo na kay overtime na sa Nipadong. Before we go, alam mo sa naman ng Kuwayang Pal, si Bishop Jose Palma, si Nanay Diana Limchua, si Tatay Dudong Limchua, si Robert, si Inday, si Anton, si Richard, si Joanne, si Brian, si Nilo, si Dave, si Jurek, si Ferdio, si Direct Jenny. Daghang kayong salamat. Yehe, wala na panahon, magkita nagbalik, sunod sa Badupuhon. Dinhilang sa iyong paborito nga kasaw, matag panihapon. Saire!